Sabi nga po ni ka-partner Eileen, very inspiring ang inyong kwento, Ma'am Rebecca. And siguro in a nutshell, hindi na ho natin i-detalye, pero sabi nga, kailangan hong malaman your humble beginning, Ma'am Rebecca. Paano ho ba nagsimula ang inyong karera at ang inyong posisyon sa ngayon? Okay. Kasi nung 18 years old ako, namatay yung aming nanay. 11 kasi kaming magkakapatid. Ako yung number 7. Yung mga kuya ko noon na 5, may mga asawa na. Pero yung pang-6, pulyo yung ate ko. So ako ang para naging panganay. Opo. At iniwanan niya ako ng 4 na mas bata sa akin. Yung 3rd year high school, 2nd year high school, tapos 10 years old, saka 6 years old. So talaga napakabata. Kaya tinake over ko yung responsibility na parang ako ang naging nanay at tatay ng aking mga kapatid. So I don't have any way para mag-abroad ako noon, pumunta sa Singapore, nagpakatulong para mabayaran ko yung utang na iniwan sa akin ng aking nanay. At the same time, matulungan ko rin makapag-aral yung mga kapatid ko at ako din makapag-aral. So in short, by being a domestic helper in Singapore for 3.5 years, nag-move in ako pumunta ng Toronto para ako maging nanny doon for 2 years. Yun ang goals ko. After 2 years, I want to start my own business para madala ko rin yung mga kapatid ko doon. To cut the story short, thanks God na nadala ko sila lahat doon and now they're doing very well. Kaya naman ako umuwi na sa Pilipinas para ma-share ko naman ang story na ito sa karamihan to give hope para yung pagbabago ng ating bansa to make Philippines the first world country. Of course, alam na Eileen yung vision na yan. Di ba, Eileen? Yes, ma'am. Dahil sa parati po nating pinupuntahan yung event ng Asia CEO. Ma'am, yung buhay niyo po nung kayo'y naging domestic helper, maaari niyo po bang i-share sa mga kababayan natin, lalo na sa mga kababaihan? Naging madali po ba? Ano yung mga naging challenges mo po doon? Sa Singapore. Yeah. Napakahirap, napakahirap ang maging domestic helper, lalo na sa yun nga sa Singapore na experience ko doon kasi ang turing nila sa akin noon doon para ka lang material na bagay. Yung parang hindi ka tao. Pero hindi ko tinik yung challenges na yun. But I took that opportunity to find ways para matulungan ko yung amo ko, yung mga alaga ko, para mahalin nila ako, mahalin ko sila. Because through by showing that at doubling my performance, alam ko na magiging magandang relasyon namin. At saka kahit ano ang ginagawa sa akin na kahirapan, yung parang kinukuha ka na parang may sugat ka na linalagyan pa ng asin o sili. Ganun ang buhay ko noon sa Singapore. Pero I took all those challenges para the way is I focus on where I'm going, kung saan ko dadalhin yung mga kapatid ko. Para at least kahit ano nang kinakagat na ako ng langgam noon, parang hindi ko nararamdaman yung mga langgam. So ganun ang buhay. Kahit ano ang hirap natin, binigay sa atin ng Diyos yung mga challenge na yan. But God believe in us that we can manage that, we can handle it. So kailangan lang nating harapin at hanggang kaisipin lang natin kung paano tayo makabangon at malampasan yung hirap na yan. And I think yan ang pinaka-special message na maibigay ko sa mga nakikinig ngayon. Ayan, balita nga namin, ma'am, nagbenta ka pa ng pandesal ba yun? Nung kasagsagan Yes, talaga dito na. nung malita ko dito sa Pangasinan kasi nga tatay ko lasinggo, babaero, sugarol, nanay ko nagtitinda ng isda. So wala kaming way, ang bahay lang namin yung lipahat. Pag umuulan, yung nababasa kayo. Tapos imagine yung bahay nyo parang pag umulan, di ba? Yung parang putik. Like, ganun ang buhay namin noon. At the same time, wala kaming tubig, mag-iigib ka. Wala kaming mga mosquito net. Like, imagine, kakagating ka ng mga lamok. Like, ganun ang buhay namin. So, it doesn't matter. Poverty is not the hindrance to be successful. Kasi lahat tayo pare-parehas. May utak tayo, may puso tayo, may mata tayo. Everything we're complete. But ang pinakamahalaga, saan natin gagamitin mga yon? Gamitin natin sa kagandahan, sa kagalingan para yung pagtutulong ng bawat isa. Kasi natulungan natin sarili natin, pamilya natin, komunidad, pati bansa matutulungan natin. So napakaganda yung God brought us into this world. I believe in that so strongly. But, ano ang contribution mo yun? Hanapin mo kung ano yung vision ng Panginoon sa'yo na yun. Isa sa mga lesson, Ma'am Rebecca, while I'm listening dun sa iyong kwento is, tama po yun. Kumbaga, huwag kang dapat sumuko. Maraming mga struggles along the way, pero hindi kayo dapat susuko. Yung mga nakikinig po, yung mga nanonood po sa amin, katulad nga po ng sinasabi ni Ma'am Rebecca na
hindi po madali na mangibang bansa. Ano man po yung inyo, yung culture na lang, Ma'am Rebecca, hindi yung adjustment na kailangan mong gawin. Pero sabi mo nga, hindi mo alintana ang lahat ng yun. Kumbaga, focus ka dun sa goal mo na this is for my family at Yes. syempre para sa sarili mo na rin. Ayan. Yes. So, ma'am, Oo, yung pagmamahal. Then, saka, ngayon, sorry Eileen na to share more. I can say na huwag na tayong magpunta sa ibang bansa para magpakatulong. Hindi natin kailangan. Dito sa bansa natin, ang daming oportunidad. Bansa sa atin ngayon kung paano natin gagawin. Kaya I've been teaching financial literacy kasi kung paano mag-umpisa kahit sa palengke ka lang. May 5,000 peso ka na kapital, right? You can make that into millions. At kaya natin gawin yon, and I can show you how. Huwag na tayo magpakatulong para sa ibang bansa. We don't have to go. Unless gusto mo po sa ibang bansa na ikaw ay manager or president ng isang company, sure, you go for it. But not as a domestic helper. yan. Grabe talaga, ma'am, yung lesson. Simula pa lang, partner Eileen, Oo. di ba? Ang dami na kagad nating napulot dun sa short story na shinare sa atin ni Ma'am Rebecca. Di ba ang ganda nun na, Ma'am Rebecca, na mag-a-abroad ka just for fun, gusto mong marating yung isang lugar. Hindi yung para sabi nga, magpakahirap ka dahil may mga opportunity na pwede na gawin at magtagumpay din tayo dito sa sariling bayan natin, Ma'am Rebecca. Yes. Ang alam Tama. ko, Oo. 'di ba, Ma'am Rebecca, hindi ka nakontento na maging domestic helper forever. Meron kang mga hakbang na ginawa para kumbaga umakyat o ang estado mo. So paki-share naman po ito. Okay. Kasi gusto ko yung mga kapatid ko makapag-aral sila. Para sila makapag-aral, gusto kong ipakita sa kanila na kaya nila. So anong ginawa ko? Nung nasa Singapore ako, talagang nag-self-study ako, nag-enroll ako sa school, kahit bawal, nag-aaral ako from 11 o'clock to 1 o'clock in the morning, para at least yung pagbabago na yon, right? Nung pagdating ko sa Canada, nag-enroll na naman ako. Kahit na 5 days a week ako nagtatrabaho, Monday to Friday. Pero after ng work ko, nag-enroll ako ng marketing, accounting, kung ano-ano yan. Kasi gusto kong ipakita sa mga kapatid ko na kung ako nga may full-time na job ako, nakakapag-aral ako, sila pa kaya full-time sila. So I need to showcase na maging halimbawa sa kanila para yung pagbabago na yon. At pinakita ko rin sa kanila na kasi kung mag-aral tayo, maganda yung pumupunta sa mga utak natin, magandang pupunta sa mga puso natin, napakagandang outcome na hindi ko akalain na more than, parang mas grabe pang naging outcome doon. See, time is gold. So, minaximize ko every minute of my time, may ibig sabihin. Binabalyo ko lahat yung kasi binigyan tayo ng Diyos di ba, ng 24 hours per day. Yes. Pero saan natin gaganapin yung oras na yon? So, ang ginawa ko talaga, binigyan ko ng time ang pag-aaral, pagtatrabaho, at saka yung kung saan ko dadalhin yung mga oras. Hanggang ngayon, alam na Eileen na yun, ganun pa rin. Kasi, time is gold. When God, kung kinuha na natin ng Panginoon ngayon ang buhay natin, wala na. Tapos sasabihin natin, sana ginawa ko yon or I'm glad I did it. Diba? So, nung that time na nung nandun ako, nasa abroad pa ako, what I did is yung delay gratification. Ano ibig sabihin? Hindi ako pupunta, puro pasyal dito, pasyal doon, gastos dito, gastos. Puro lang work ako, family, friends. Yun lang ginawa ko talaga. I value my time wisely. Kaya kung yung mga nakikinig ngayon na mag-a-abroad o mga nandiyan nagtatrabaho, mga bata pa, i-make sure ninyo na yung oras nyo, i-value nyo. Huwag na kayo puro sa party dito o pasyalan dyan, gastos dito. Kasi ang yumayaman lang yung mga malls natin. Bakit sila lang yayaman? Dapat tayo din para gumanda rin ang buhay natin, di ba? So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano para at least I can teach you everything, how to live good life but at the same time with meaningful money expenses.